Magandang tanghaling po ay araw ng Martes, ika-12 ng Hunyo, taong 2016. Narito ang mga balitang tinututukan sa Pilipinas at sa buong mundo. Desisyon ng Permanent Court of Arbitration sa Territorial Dispute sa West Philippine Sea ilalabas na ngayong araw. 20 tauhan at opisyal ng Philippine National Police kumpirmadong gumagamit ng shabu. Fish carrier vessel na hinihinalang ginagamit sa shipment ng illegal drugs na sabat sa Subic, Zambales. 42 patay, 36 sugatan sa patuloy na bakbakan ng militar at Abu Sayyaf sa Sulu at Basilan. At 5-time NBA champion Tim Duncan magre-retiro na. Una sa ating mga balita ngayong tanghali, ilalabas na mamayang hapon ng Permanent Court of Arbitration ang desisyon sa territorial dispute case na inihain ng Pilipinas laban sa China. Mula sa Quezon City, may report si Rosalie Cos, live. Yes, Rosalie. Magandang tanghali, Flor. Pumabor man o hindi ang desisyon ng United Nations Arbitral Tribunal sa Pilipinas, malaki pa rin ang posibilidad na isusulong ng Duterte administration ang bilateral talks sa China upang resolbahin ang issue sa pinag-aagawang teritoryo sa South China o West Philippine Sea. Ito ang una ng sinabi ni Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay. Batay din sa mga naging pahayag ni President Rodrigo Duterte, gagalangin ng bansa anuman ang maging desisyon ng Arbitral Tribunal bilang pagkilala sa international commitment. Subalit umaasa rin ang kasalukuyang administrasyon na ganito rin na magiging pagkilala ng China sa hatol ng Arbitral Tribunal. Malaki naman ang pag-asa ng Department of Foreign Affairs na magiging dahilan ng desisyon ng tribunal upang pababain ang tensyon sa South China Sea. Inaasahang ilalabas na mamayang alas 5 ng hapon dito sa Pilipinas at alas 11 ng umaga sa International Court sa The Hague, Netherlands, ang ruling sa arbitration case na isinampa ng Pilipinas laban sa China. Batay sa Permanent Court of Arbitration o PCA, unang ipapadala ang desisyon sa Maynila at Beijing sa pamamagitan ng email. Ayon naman sa Malacanang, ang opisyal na pahayag kaugnay ng desisyon ay magmumula sa kalihim ng kagawaran ng ugnayang panlabas na si Perfecto Yasay. Flor? Rosalie Cos, nagulat mula sa Quezon City. Hindi naman magtataas ng alert status ang Armed Forces of the Philippines kaugnay sa ilalabas na desisyon ngayong araw ng Permanent Court of Arbitration. Ayon kay AP Chief of Staff General Ricardo Visaya, hindi gagawa ng masamang aksyon ang China sakaling paboran ng korte ang Pilipinas. Mamayang hapon, inaasahan na ilalabas ng International Court ang ruling sa pinag-aagawang teritoryo. Samantala, paano nga ba nagsimula ang agawan sa teritoryo sa West Philippine Sea? Narito ang report ni Mards Navarro. Halos 70 taon na ang issue sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. 1947 nang ilabas ng China ang tinatawag na Map of South China Sea Islands kung saan nakasulat ang kontrobersyal na 9-dashed line, ang demarcation line ng umano'y teritoryo nito. Nagsimula ang agresibong pagkilos ng China noong 1974 sa Paracel Island. 70 Vietnamese sailors ang nasawi sa standoff. 1988 naman ang kumilos ang China sa Spratlys at muli nabawasan ng Vietnam ng 60 tripulante. Upang igiit ang umano'y karapatan laban sa Vietnam, ipinasa ng China ang 9-dashed line sa United Nations at iginiit ang soberenya nito sa mga isla. Ngunit ayon sa mga karatig bansa nito, walang basihan ang mapa ng China kung pagbabatayan ang 1982 UN Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Pumirma ang China sa UNCLOS noong 1996. Hindi nagpatinag ang China at noong 2012, sinimulan nito ang exploration sa Scarborough Shoal na direktang pang-uudyok sa Pilipinas. Naitayo ang Sanxia City, isang administrative body sa Paracel Island. Nang taon ding ito, inilabas ng China ang mga bagong Chinese passport kung saan nakaimprenta ang kontrobersyal na mapa. Nagdulot ito ng malawakang pagtutol sa mga claimant nations at nagsabing hindi nila tatatakan ang pasaporte dahil mangangahulugan ito na tinatanggap nila ang pag-angkin ng China sa pinag-aagawang teritoryo.
Dito na humingi ng saklolo ang Pilipinas. Noong 2013, nagsampa ng reklamo laban sa China sa United Nations Arbitral Tribunal ang Pilipinas upang igiit ang karapatan nito sa ilalim ng UNCLOS. Sa kasalukuyan, nakabuo na ng isang isla at nakapagtatag na ng pasilidad ang China sa pinag-aagawang teritoryo. Ayon sa mga eksperto, kahit pa pumabor sa Pilipinas ang desisyon ng Arbitral Court, hindi naman ito maoobliga ang China na sundin ang desisyon. Palaisipan ngayon sa lahat kung ano ang implikasyon ng ilalabas na desisyon, hindi lamang sa Pilipinas at sa China, kundi sa iba pang karatig bansa at sa buong mundo. Marge Navarro, UNTV News, Worldwide. At sa iba pang mabalita, 2 opisyal at tauhan ng pambansang pulisya ang nakumpirmang gumagamit ng shabu batay sa isinagawang confirmatory test ng PNP Crime Laboratory. Mula sa Camp Crame, may report si Leia Ilagan live. Leia. Magandang tanghali sa Ilacay sa 22,238 na mga tauhan at opisyal ng pambansang pulisya na sumalang sa random drug test simula noong May 9 hanggang kaninang alas 10 ng umaga. 20 ang nagpositibong gumagamit ng shabu o methamphetamine hydrochloride base sa confirmatory test na ginawa ng PNP Crime Laboratory. Ayon kay PNP Crime Laboratory Director, Police Chief Superintendent Emmanuel Aranas, 5 sa mga ito ay mula sa Luzon, kung saan 3 sa QCPD, 1 sa Region 3, 1 sa Region 4A. 6 naman ang mula sa Visayas, kung saan 1 mula sa Region 6, 3 sa Region 7 at 2 sa Region 18. 9 sa Mindanao, kabilang na dito ang 2 sa Region 10, 4 sa Region 11, 1 sa Region 12 at 2 sa Region 13. Sa nasabing bilang, Police Inspector ang pinakamataas na ranggo at PO1 ang pinakamababa. Bukod sa 20 ay mayroon pang 16 na nagpositibo sa unang test at nakatakdang isa lang din sa confirmatory test. Paliwanag pa ni Aranas, pinipreserve nila ang mga specimen na una na nilang ginamit sa drug test upang ito din ang gamitin kapag umapila ang mga nagpositibo. Sinabi naman ni PNP spokesperson, Police Senior Superintendent Junardo Carlos, na naisumiti na nila sa kanilang immediate supervisor ang pangalan ng mga nagpositibo upang masampahan ang mga ito ng administrative case. Dagdag pa nito, habang isinasagawa ang investigasyon, ay aalisin ang mga ito sa kanilang pwesto at pansamantalang itatalaga sa Personnel Holding and Accounting Unit ng PNP upang hindi ma-influensyahan ang investigasyon na gagawin ng pambansang pulisya. Balik sa iyo, Dakay. Maraming salamat, Leia Ilagan. Nag-uulat mula sa Camp Crame. Nasabat ng mga otoridad sa Subic, Zambales ang isang fish carrier vessel na hinihinalang ginagamit sa pagpasok sa bansa ng illegal drugs. Narito ang report ni Joshua Antonio. Nilusob ng pinagsanib na puwersa ng Philippine National Police Anti-Illegal Drugs Group, PIDEA, Philippine Coast Guard at Local Government Unit ang isang fish carrier vessel sa Barangay Calapandayan, Subic, Zambales, pasado alas 10 kagabi. Nahuli sa barko ang 4 na Hong Kong national na kinilala ang mga ito na sina Su Fook Leong, Kwok Tung Chan, Wing Fai Lo at si Kam Wak Wok. Nakuha sa kanila ang kalahating kilo ng hinihinalang shabu at hydrogenator machine na ginagamit sa paggawa ng liquid shabu. Personal itong pinuntahan ni PNP Chief Director General Ronald De La Rosa na kung saan ay kinausap niya ang mga ito. Ayon sa AIDG, may tuturing na floating shabu laboratory ang vessel na ito dahil sa nakitang makinang kayang gumawa ng liquid shabu. Nanggaling na umano sa Ilocos Region, Pangasinan at Cagayan ang vessel na ito. May posibilidad din umano na sila ang nagtago ng 180 kilos na shabu sa Cagayan na nakumpiska nito lamang nakaraang linggo. Kasalukuyang ikukulong ang mga nahuling Hong Kong national sa kampo ng PNP Olongapo City sa Barangay Barreto. Joshua Antonio, UNTV News, Worldwide. Nakahandang makipagtulungan ang pambansang pulisya sa isasagawang lifestyle check sa kanilang hanay. Narito ang report ni Leia Ilagan. Pabor si Philippine National Police Chief Director General Ronald De La Rosa na ang mga opisyal mula sa National Police Commission ang magsagawa ng lifestyle check sa mga kawani ng PNP. Ayon sa General, hindi maaaring mula sa pribadong sektor o mga sibilyan ang magsagawa nito dahil nais niyang protektahan ang kanyang mga tauhan laban sa mga drug lords na tiyak nakikilos
upang sirain sila sa pamamagitan ng pagbabayad sa mga piskal at media. Ayaw din ng PNP chief na maging self-serving ang pagsasagawa ng lifestyle check kung ang pamunuan ng pambansang pulisya ang gagawa nito. Kung hindi pwede sa label ng PNP dahil yun nga, maraming katamaan ng mga tao namin sa loob ng organisasyon at magiging questionable yung resulta, then it can be based sa taas na level na Pulcom. Tiniyak din ni General Bato na bagamat wala pang natatanggap na direktiba mula kay Interior and Local Government Secretary Ismael Sueno, nakahanda ang buong hanay ng pambansang pulisya sa isasagawang lifestyle check. Kung magkakaroon man ng pagtutol, tiyak na ito ay mula sa mga tiwaling pulis na sobra-sobra na ang yaman. I would like to assure the public that everyone in the PNP, from the chief PNP down to the lowest PO1, ay open po sa lifestyle check. Hindi, wala kami itatago. Kailang open kaming lahat. Leia Ilagan, UNTV News, Worldwide. Maabot na sa 42 ang nasasawi at 36 naman ang nasusugatan sa patuloy na sagupan ng militar at Nabusayap Group sa Sulu at Basilan. Mula sa may report si Dante Amento live. Yes, Dante. Yes, sir. Magandang tanghali. Naniniwala nga ang Armed Forces of the Philippines limitado na at ang galaw at kakaunti na lang ang pwersa ng Abu Sayyaf Group sa Basilan at Sulu. Dito ay sa gitna na rin ang patuloy na operasyon ng militar at pagsasad ng airstrike at artillery fire sa mga lugar na pinagtuktaan ng mga bandido. Sa pinakahuling ulat ng AFP Westmencom, 22 miyembro ng Abu Sayyaf ang nasawi, habang 16 ang sugatan sa nangyaring enkwentro sa Sulu, habang 18 naman ang nasawi at 9 ang nasugatang bandido sa nangyari sa lupaan sa probinsya ng Basilan. Sa panig naman ng militar, 2 ang nasawi habang 11 ang sugatang sundalo. Sa pinakabagong enkwentro kaninang umaga sa Tipu-Tipu, Basilan, ay isang scout ranger ang namatay at 5 ang sugatan na agad dinala sa Camp Navarro General Hospital sa AFP Westmencom headquarters dito sa Zamboanga City. At yan pong update, balik sa floor. Maraming salamat sa iyo, Dante Amento, nagulat mula sa Zamboanga City. Magbabalik po ang UNTV News. Sa pagpapatuloy ng UNTV News, nakatakdang talakay ng Korte Suprema sa Anbang session nito ngayong araw ang election protest na isinampan ni dating Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. laban kay Vice President Leni Robredo. Wala sa Maynila, may report si Roderick Mendoza live. Roderick? Floor, kasama sa agenda ng Anbang session ng Supreme Court ngayong araw ang election protest ni dating Senador Bongbong Marcos laban kay Vice President Leni Robredo. Ang Korte Suprema ang tumatayong Presidential Electoral Tribunal at may jurisdiksyon sa mga election protest sa pagkapangulo at pangalawang pangulo. Noong nakarang Martes pa, nakatakdang talakayin ang protesta ni Marcos, ngunit ipinagpaliban ito ng tribunal. Sa kanyang protestang inihain itong nakaraang Miyerkules, inihiling ni Marcos na mapalambisa ang proklamasyon kay Robredo at ideklara na siya ang tunay na nanalong vice-presidente sa nakaraang halalan. Pati sa opisyal na resulta ng bilangan, mahigit 260,000 na boto lamang ang kalamangan ni Robredo kay Marcos. Kabilang sa mga kinukwestiyon ni Marcos at nais na mapawalang bisa ang resulta ng halalan sa mga lalawigan ng Basilan, Maguindanao at Lanao del Sur. Iniling din ng dating senador na magkaroon ng manual recount sa 22 lalawigan at sa mga lungsod ng Bacolod, Iloilo, Cebu, Lapu-Lapu at Zamboanga dahil sa umano'y mga anomalya sa pagsasagawa ng halalan. Inaasahang aaksyonan ng Korte Suprema ang protesta ni Marcos sa kanilang sesyon ngayong araw. Flor? Roderick Mendoza, nagulat mula sa Maynila. Iniling ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na kilalanin ng mga insurance company ang kanilang traffic investigation report sa mga banggan o aksidente sa sasakyan. Mula sa Makati City, may report si Mon Hocson live. Yes, Mon. Yes, Floor, upang makatulong nga sa pagpapaluwag sa trapiko, hinihiling ng MMDA na sana kilalanin ng mga insurance company ang kanilang traffic investigation report.
mayroong mga banggaan o aksidente sa daan. Mayroong mahigit 6 na pong mga road accident ang naitatala ng MMDA sa Metro Manila araw-araw. Kalahati dito nangyayari sa EDSA. At sa tuwing mayroong mga banggaan o aksidente, hindi agad ito naiaalis sa kalsada dahil hinihintay ang pulis na mag-iimbestiga sa aksidente. At dito pa nagsisimulang tumupod ang mabigat na traffic. Sa madalas na pagkakataon, mas nauuna sa senaryo ang mga MMDA traffic constable na siya namang nagmamando sa traffic upang huwag ito masyadong makaabala sa ibang motorista. Ang mga pulis madalas nanggagaling pa sa mga presinto bago makarating sa lugar ng pinangyarihan ng aksidente. Ayon sa MMDA, kung papayagan lamang ng Insurance Commission na tanggapin na ang ng mga insurance company ang traffic investigation report mula sa mga MMDA traffic constable, malaki ang may tutulong nito upang kahit papaano mapaluwag ang trapiko lalo na sa EDSA. Sa ngayon, ang investigation report mula sa mga investigador na pulis ang kinikilala lamang ng mga insurance company upang maibigay ang claim ng mga sangkot na partido. Sinulatan na ng MMDA ang Insurance Commission, sumagot naman ng komisyon ang sinabing pag-aaralan muna ang kahilingan ng MMDA. Balik sa iyo, Flor. Mon Hocson, nagulat mula sa Makati City. Nanawagan ang Population Commission at ilang government organization na alisin na ng korte ang temporary restraining order sa RH Law. Mula sa Quezon City, may report si Aiko Miguel. Live. Yes, Aiko. Magandang tanghali, Flor. 9 na milyong kabataang Pilipina ang nanganganak taon-taon. At sa bawat 2 minuto may 600 kabataang Pilipina ang nanganganak. At batay sa ulat ng health groups, ang Pilipinas lamang ang tanging bansa sa Asia na may mataas na bilang ng teenage pregnancies. Ilan sa mga paraan na isinusulong ng mga non-government organizations gaya ng Democratic Socialist Women of the Philippines o DSWP at Population Commission ang pag-lift sa temporary restraining order na inisyo ng Supreme Court sa Reproductive Health Law noong June 2015. Layo ng grupong malift ang TRO sa RH Law upang masolusyonan ang patuloy na pagtaas ng bilang ng unplanned pregnancies, lalo na sa mga kabataang Pilipinas sa depressed areas na nasa edad 10 hanggang 19 na taong gulang. Kadalasan umano na ang mga kabataan ay kulang sa impormasyon kaugnay ng sexuality education. Isang halimbawa na ibinigay ng grupo ang kaso ng isang babae na dahil sa kahirapan at hindi nakapag-aral ay may 5 anak na bago pa siya tumuntong sa edad na 20. Floor nakapaloob sa RH Law ang iba-ibang family planning methods upang maturuan ang mga kababaihang kabataan at mabigyan ng sapat ng kaalaman ang mga nanay sa kanilang pagbubuntis. Bagaman may temporary restraining order ang RH Law sa bansa, patuloy pa rin naman ang pagpunta ng non-government organizations at ang Population Commission o PAPCOM at Department of Health sa mga lugar at komunidad upang maituro at magbigay gabay sa natural method ng family planning. Target din ng Population Commission ang pag-abot sa 0% rate sa bansa ngayong 2016 upang masugpo ang mataas na bilang ng unmet need ng family planning at pagdami ng mga kabataang Pilipina na nabubuntis dahil sa walang sapat na edukasyon at sa family planning. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Flor. Aiko Miguel, nagulat mula sa Quezon City. Patay ang isang lalaking hinihinalang drug pusher matapos na makipagbarilan sa mga otoridad sa Regalado Avenue sa Quezon City. Narito ang report ni Reynante Ponte. Isa na namang lalaki na hinihinalang tulak ng droga ang napatay ng mga pulis matapos umanong manlaban sa isinagawang bypass operation sa bahagi ng Regalado Avenue, Barangay Greater Lagro sa lungsod ng Quezon kagabi. Natagpuan na nasawing lalaki na kinilala na si alias Jomong sa loob ng kanyang lungga sa isang bakanting lote ng mga basura. Sa inisyal na ulat ng Quezon City Police District Station 5, nauwi sa engkwentro ang kanilang operasyon matapos matunugan ng mga sospek na huhulihin sila ng mga pulis. Na ito yung nagbebenta ng pinagbabawal na gamot o ng droga dito sa mga pumipilang mga jeep dito. Kasi may mga puro paradahan po ito, itong katabing ito. Ayon pa sa Station Commander ng QCPD Station 5, matagal na din nilang minamalmanan ng mga sospek na pawang mga miyembro ng istribugang ng mga notorious na mga nang-hold up sa mga pasahero. Nakatakasaman ng ibang kasama nito gamit ang motorsiklo. Diyan sila pumipwesto. Kaya minsan kapag may nagrereklamo sa amin ng mga commuters na nang-hold up, na-recover sa napatay ang isang sachet na hinina ng shabu, marijuana, mga IDs at revolver na baril. Patuloy ang investigasyon ng Quezon City Police
At magsasagawa naman sila ng follow-up operation para matugis ang iba pang mga sospek. Reynante Ponte, UNTV News, Worldwide. Sugatan naman ng may 20 pasahero ng isang jeep na bumaligtad sa Antipolo, Rizal kagabi. Narito report ni Jericho Albano. Agad na isinugot ng iba't ibang barangay rescue group sa magkakaibang ospital sa Marikina at Antipolo, Rizal ang 20 pasahero ng isang jeep na bumaligtad sa sumulong highway Barangay de la Paz, Antipolo, Rizal kagabi. Hindi naman nasaktan ang driver ng jeep na si Marlon Amante at ang asawa nito na nakaupo sa harapan ng jeep. Ayon sa investigasyon, pumutok ang gulong sa likurang bahagi ng jeep sa palikong bahagi ng sumulong highway sa Barangay de la Paz kaya ito bumaligtad. Ayon sa ilang mga pasahero, mabilis magpatakbo ang driver nito. Itinanggi naman ito ng driver ng jeep. Hindi naman po eh. Nawala lang po ng kontrol. Nawala ng kontrol. Pagpreno po, pagsabog, gumewang-gewang. Pinapayo namin sa mga pasahero na pag napansin lang bumibilis ang pagmamaneho ng kanilang driver ay dapat ito ay kanilang i-caution na magdaan-dahan sa pagmamaneho. Kasalukuyan ngayong nakadetine sa Antipolo Police Station si Amante na naharap sa kasong reckless imprudence resulting in multiple serious physical injuries. Sasagutin naman ng operator ng jeep ang gastusin ng mga sugatang biktima. Jericho Albano, UNTV News, Worldwide. Nagkasagupa ang Bolivian Police at protesters sa pagitan ng Cochabamba at Santa Cruz kung saan may nakalagay na barikada dahil sa agawan ng teritoryo o sa teritoryo ng dalawang bayan. Tinirgas ng mga pulis ang mga protesters sa barikada na inilagay noong pang Sabado. Nagsimula ang hindi pagkakaunawaan matapos na maglagay ang mga residente ng Villa Tunari ng fish market sa Locotal sa bayan ng Colomi. Nag-uusap na ang mga mayors ng Bolivia at Colomi y Villa Tunari na sina Demetri Pinto at Asterio Romero upang maresolba ang isyu sa agawan sa teritoryo. Ayon sa local media, 10 ang nasugatan at 29 na idinitine sa nangyaring sagupaan. Niyanig ng magnitude 6.4 na lindol ang northwest coast ng Ecuador ngayong umaga. Ayon sa US Geological Survey, naitala ang sentro ng lindol sa bayan ng Esmeraldas na may lalim na 35 kilometro. Batay sa Pacific Tsunami Warning Center, walang anumang banta ng tsunami sa mga baybaying dagat. Magre-retiro na si 5-time NBA champion Tim Duncan ng San Antonio Spurs makalipas ang 19 na taong paglalaro sa liga. Inihayag ni Duncan ang kanyang retirement sa The Spurs website. 41 years old na ang 6'11 na si Duncan at ang the big fundamental ng NBA na sinimulan ang professional career noong 1996. Sa huling laro ni Duncan sa Spurs noong May 13, umisko siya ng 19 points at may 5 rebounds kontra sa Oklahoma City Thunder. Dahil sa retirement ni Duncan, nabawasan na ang triumvirate ni Tony Parker at Manu Ginobili. Samantala, ipinasusubasta na ang ilang kagamitan ng mga boxing legends na sina Muhammad Ali at Joe Frazier. Kabilang dito ang jockstrap na ginamit ni Frazier at ang gloves na ginamit naman ni Ali sa 1971 Fight of the Century sa Madison Square, New York. Ayon sa Golden Auctions, inaasang aabot sa $255,000 ang bid ng jockstrap ni Frazier, habang ang gloves ni Ali ay inaasang aabot naman ang halaga sa $1 million. Nakatagda ang live bidding ng mga memorabilia sa August 4. Ipinasya ng FIFA na bigyan ng malaking discount ang mga Russian na bibili ng ticket sa group stage game ng World Cup sa Moscow. Narito ang report ni Rose Shane Santiago. Mahigit na 350,000 na ticket ng tournament ang mabibili ng mga Ruso na nagkakahalaga lamang na 1,280 rubles o $20 o mahigit na 700 piso para sa mga group stage games. Ito ay 5 beses na mababa ang presyo kumpara sa mga foreigners. Ang group stage tickets ay mabibili ng non-Russian residents sa halagang $105 o mahigit na 4,000 piso hanggang $210 o mahigit 9,000 piso. Samantala, sa final game na idaraos sa Luzhniki Stadium sa Moscow, aabot sa 7,040 rubles o $110 o mahigit 5,000 piso ang ticket na mabibili ng mga Russian.
habang $455 o mahigit 20,000 piso hanggang $1,100 o mahigit 51,000 piso naman ang halaga nito para sa mga foreign funds. Ayon kay FIFA Secretary General Pat Masamura, ang pricing scheme ay maglalayong gawing patas ang presyuhan ng tiket at maging accessible sa lahat ang mga palaro. Ito rin aniya ay dumaan sa masusing market research bago inaprubahan. Sisimulang ibenta ang tiket sa susunod na taon. Bagaman may kamahalan ng tiket, madali namang makakapasok ng Russia ang mga foreign funds dahil sa visa-free travel na inaprubahan ng Russian government 10 araw bago at pagkatapos ng tournament para mas maraming maka-enjoy ng palaro. Ang kompetisyon ay gaganapin sa 11 syudad sa Russia mula June 14 to July 15, 2018. Mula rito sa Moscow, Russia, Roisin Santiago para sa UNTV News Worldwide. Nakuha ng isang grupo ng musicians sa Frankfurt, Germany noong Sabado ang titulong World's Largest Orchestra. At nitong Sabado rin, sinimulang ipinagdiwang ang ika-4 na Watergun Festival sa Seoul, South Korea. Narito ang report ni Yoshiko Sata. Itinanghal na World's Largest Orchestra ang isang grupo ng mahigit 7,500 musicians na tumugtog sa isang local soccer stadium sa Frankfurt, Germany noong Hulyo 9. Matagumpay na nabit ng grupo ang record ng 7,224 musicians na sama-samang nagtanghal sa Brisbane, Australia noong 2013. Tinawag na We Are Filling the Stadium ang event kung saan nagtanghal ang World's Largest Orchestra noong Sabado na inorganisa ng isang trumpeter at music teacher na si Jens Element. Ayon sa kanya, naging posible ang sabayang pagtugtog ng 7,548 musicians sa pamamagitan ng isang 550 square meter video screen kung saan kitang-kita ang direktor ng orchestra na si Wolf Kershek sa bawat sulok ng stadium. Samantala sa South Korea, lumahok ang libo-libong tao sa 4th Watergun Festival na idinaos sa downtown Seoul noong Hulyo 9 hanggang 10. Isinara ang mga kalsada sa lugar upang maokupan ng mga kalahok na nagbabasaan gamit ang kanilang mga water gun. Sinabayan ito ng malalakas at masasayang tugtugin. Isinasagawa ang festival na ito taon-taon upang malabanan ang init sa South Korea tuwing panahon ng tag-araw. Noong Sabado rin, nauna nang maglabas ng heat wave advisories ang Korea Meteorological Administration sa maraming lugar sa bansa kabilang na ang Seoul. Yoshiko Sata, UNTV News Worldwide. At yan po ang ating sports at entertainment news ngayong tanghali. Ako po si Wyla Soriano, balik sa inyo floor at lakay. Talo natin yun lakay. Sila tayo plastic lang. Kabalde, San Juan. Salamat Wyla. At yan ang kabuuan ng ating balitaan sa ngalan ni Kuya Daniel Rason at ng UNTV News and Public Affairs. Ako si Flor Perez. Ako naman si Ronnie Lakay Gonzalo. May pangyayari bawat minuto at may balita bawat segundo. UNTV News, magandang tanghali.